Okay, tuloy tayo. Part pa rin ng setting up our Skolso. So baka busy na yung utak mo sa mga projects na nakita mo na gusto mong gawin. Wow, excited ha. Pero wag set up muna natin yung Skolso natin. So yung napag-usapan natin kanina yung stand, how to mount your Skolso na para ma-minimize ang vibration. So ngayon naman, pinaka-importante ang setup ng ating blade tension, kung anong blade na gagamitin. Yun. Okay, marami pong blades sa market. Baka matakot kayo na, uy, mahirap ang blades. Nung time namin, nung mga 2013, kahirap po talaga mag-source ng Skolso blades. Alam ni Sir Paul yan kasi taga Davao din yun. Alam ni Sir Paul yan, isa lang yung source namin na hardware. Ang tagal mag-restock ng blades. Kahit hanggang ngayon nga siguro hindi sila nag-restock ng blades. Pero marami pong available na shops or stores, online stores at saka individuals na nagbebenta ng Skolso blades po. So huwag kayong mag-alala. Marami po. Try ko ilagay yung mga pangalan nila o babanggitin ko na lang siguro. Yung Far Eastern Hardware ng Iloilo, nagbebenta po sila ng Flying Dutchman. Okay, so dyan muna yung Skolso. Tingnan natin yung blade. So, okay. So, meron ako maraming iba-ibang blades dito. So, yun nga, si Far Eastern Hardware, meron silang mga ganito. Yung variety pack. So, kung beginner po kayo, I suggest kunin nyo po ito na yung variety pack nila. Para matry mo yung iba-ibang sizes ng blades nila. Masubukan mo. So, matest mo sa Skolso mo. Pinless po yan. Pinless po. Mga blades na yan. Si Sir Crispin Lee. Meron din siyang Flying Dutchman. Si Juan Smith. Taga Davao. Kasama namin dito. Meron siyang mga blades na mga blades. Ito. Ganitong klase na blade. Yan. Blade. Sino pa ba? May isang kasama kami sa sino ba yun? Si Pilosopo ba yun? Meron ding blades. Mga Nikwa blades. Yan ito. Nikwa blades. So, iba-iba po. Huwag kayong mag-alala. Marami pong seller ng blades sa atin. Lalo na pag nasa group kayo, maraming tutulong po sa inyo kung saan pwedeng kumuha ng blade. Okay. So, iba-ibang klase, iba-ibang size. Ito po ang mahaba na blade. 12 inches. Ito. Bigay po ito ni Sir Nap Madrideyos. Si Sir Nap po isa sa mga matagal na rin sa Skolso industry, sa Skolso business. Kung nakita mo yung mga videos niya, yung mga post niya, meron siyang malaking Japanese na Skolso 12 inch. So sa kanya galing po ito. So si Sir Nap po isa sa mga masters din yan. Yan, si Sir Nap. Para may idea kayo sino yung mga matatagal na talaga sa Skolso. Si Sir Nap, si Sir sino ba na? Si Sir Nelson Pangilinan. Yun, si Sir Nelson Pangilinan. Kaibigan natin yan. Tagal na rin yan sa Skolso. Marami siyang mga projects. So ito 12 inch. Paano ko kinabit to? Pinutol ko lang into 5 inch. Tapos kinabit ko. Super aggressive. Kita nyo naman yung ngipin niya. Kalalayo. So sa Flying Dutchman, maraming variety talaga. Hindi ko maisa-isa siguro sa susunod na video. Papakita ko sa inyo. Yun, meron ako dito sa mga Japan surplus. Nakuha ko. Meron akong spiral. Yan. Spiral blades. Kung may laman pa.
May laman ito pero nandun sa ano, nandun sa drawer. So ito yung iba-ibang klaseng blades. So yung pin, ayan yung pin. So, nagamit natin yan. Ito mga pinless. Ito pala ang ano, freebie ni Sir Paulo. Japanese na hindi ko maalala ko, Japanese na blades. So sa unang hawak ko pa lang at pagbibend, alam ko na matibay ito. So iba-ibang ngipin, no? Skip tooth, saka ultra reverse ito. Aggressive to, maganda to for fast cutting. Yan. Ang idea po sa scroll saw blades, kung gusto niyo mabilis ang cutting ninyo, piliin niyo yung blade na lesser ang ngipin niya per inch, no? The more teeth per inch, mas mabagal ang cutting niya. The lesser, mas aggressive, mas mabilis po. Yan. So yan ang mga blades natin, ha. So yan, Flying Dutchman. May polar, ito maganda ito, puro pababa lahat ng ngipin, maganda ito. Sa mga, ang size ito, napakanipis po nito. Tingnan nyo yung ano niya, dimension. Napakanipis niyan. Maganda po ito sa mga 1/4 inch pababa na material. Kasi napaka-fast ng cutting. Yun lang ang downside nito, wala siyang ngipin na pataas. So, expect mga tear outs sa ilalim ng material mo. Pinaka-favorite ko ang ultra reverse. Kasi sa isang inch, parang may ilang ngipin na pababa, may ilang ngipin din pataas. So dual ang cutting niya. So napakalinis po ng cut pag ultra reverse na blades. Ito din, ito sa Nikko, hindi ko pa ito na-try. Ultra skip reverse, lalo na to. So, yung mga reverse tooth na mga scroll saw blades, yan ang maganda for malinis ang cutting, saka mabilis din po siya. Mabilis po ang ano niyan, ang feed rate nyo pag nagka-cut kayo nito. Yan. Okay, so yan yung mga blades natin. So balik tayo dito. Okay. Ano ano to? Nasa akin ito for ilang years na. Gamit ko po ito pag set up ng table, lalo pag alam ko na move ko yung scroll saw, parang nilipat sa isang place. Need ko ito para ma-check ang squareness ng blade against sa table. Dapat naka square po yan siya. Pag hindi mo na square yan, hindi mo na set up ng maayos yan, ang tendency yan, kunyari hindi mo na set up ng yung squareness niya, meron siyang slant na maliit. Kung maliit lang yung slant niya against sa table, lalo sa mga maliliit na materials like 1/4 inch, hindi mo mapapansin yan. Hindi mo mapapansin na medyo tabingi yung blade against sa table. Pero pag material mo 3/4 pataas na, or 5/8, 3/4 or 1 inch, doon na po lalabas yung ano, doon yun na makikita na hindi pala naka-square yung blade nyo sa table. Ang tendency niyan, kasi nga hindi naka-square, magde-deflect yung blade. Magkakaroon siya ng sariling utak niya. Hindi mo makokontrol. Then, dyan po papasok yung blade breakage. So, puputol po yung blade nyo. Palit na naman ng blade. So, para sa kaalaman ng lahat, hindi po mura ang blade ng scroll saw. Lalo pag dito natin binili. Pero kung may mga kaibigan kayo sa US, sa Amerika, may mga relatives kayo doon, papadala kayo, kaliit lang po niyan na maliit po masyadong package niyan. So, papadala kayo or kikisuyo kayo sa balikbayan box. Yun, mura po doon. Mas mura po kung doon kayo bibili. Ayan. Kung may mga kaibigan kayo, pero kung mag-ano pa kayo,
kung mag shipping pa, dito na lang kayo bumili. Patulong pa tayo sa mga kasama natin. So, yun, square dapat yung, before kayo mag-start, naka-square dapat yung blade mo sa table. Yan, pinaka-importante yan. Sabi ko naman sa inyo, na-adjust naman yan. Ito sa ilalim, adjust nyo lang. Tapos, check nyo po yung blade nyo is nasa dead center po ng butas. So, ito, yan, medyo center pa siya. Alam niyo naman, may kalumaan na ito. So, dapat naka-dead center siya dyan. Para maiwasan natin yung run out. So, kunyari, hindi siya naka-center dyan. So, yung tendency na, yung blade cut natin, naka-sideward. Pag ganun. So, yun. Prone to blade breakage na naman yun. So, palit na naman ng blade. Next, pinaka-common na tanong talaga, by ano ba ang tama, correct na tension sa blade? So, napag-usapan natin dun sa unang video, yung importance ng blade tension para po sa efficient cutting, less breakage, at saka mas mapabilis yung pagka-cut natin. Okay, bakit? Ito. Blade tension importante po. Lahat po ng scroll saw, merong adjustment ng tension sa blade. So ito sa makita na dito sa harap. Yan. Yung pinakita ko sa inyo sa work zone nasa likod. Yung jet nasa likod. Yung craftsman nasa likod. Yun. Yung mga pang-adjust ng pang-adjust ng tension. Okay, blade tension. Ano bang correct tension by? Ano bang tama na tension? Baka masobrahan ko ng higpit or baka masobrahan ko ng luwang. So, babali na naman yung blade ko. Hindi naman na tuloy-tuloy yung trabaho ko. Okay, correct blade tension. Ito po ang tandaan niyo. As per experience at mga sinasabi ng mga ibang mga nagtuturo din sa YouTube, ng mga Amerikano, ang correct blade tension daw is dapat ang tunog ng blade is same tunog ng ang number 1 string ng guitar, yung pinaka maliit. So, tingnan niyo, walang tension. So, maluwang siya. So, kung lalagyan ko ng tension yan, tapos drop yung tension. So, narinig niyo yung difference. Kung walang tension, may tension. Yan. Kaya sabi nila sa mga musician, high C. Alam ko yung high C kung may may cellphone kayo, download kayo yung app na yung sa music chords or kahit yung sa guitar tuner. Kung wala kayong gitara, pakinggan niyo yung high C or yung pinakamaliit na string ng gitara. Yun po ang correct na tension na pwede natin gawin sa ating blades. So yun ang correct na tension. Yan. Isa pang way to check correct blade tension. Pag medyo tayo sa bingi tayo sa music. We can check it by tinutulak natin yung blade sidewards using our index finger. So kung ma-push mo siya ng up to siguro ito pa, 3 mm to 5 mm sideways, half centimeter or 5 mm, matutulak mo siya ganun, maganda na po ang tension yan, tama na po ang tension yan. At least 3 to 5 mm matulak mo siya. Ewan ko ba kung 3 to 5 mm na ba yan. So mga 3 mm or sideways yan. So yan ang correct blade tension para sa akin.
So mga iba dyan ng mga expert din na mga kasama natin scrollers, share nyo naman paano kayo nagte-tension para maituro din natin sa iba. Yung mga baguhan, mga newbie, mga beginners, para hindi naman sila magsayang ng blade. Magsayang ng blade. So yun po, pinaka-importante ang blade tension para maganda ang cutting, ang maganda ang pagka-cut natin, walang abala. So yun nga, sabi ko, pag more tension, mas matigas ang blade, tapos sige ka ng tulak ng tulak, tulak ka ng tulak, na-stress yung blade, syempre mapuputol yan, puputol. Or less naman ng tension, masyadong maluwang, sige ka naman ng tulak, nagtataka ka, yung squareness sa edge ng kinakat mo, hindi na straight, malalaman mo yan eh. Ito ang technique ha. Pag masyadong, ito pa ang sabihin ko sa inyo, pag masyadong maluwang yung tension, scrollso ka na. Kunyari, yan daliri. Pag masyadong maluwang, tapos maraming curves, maraming tight corners kang ginagawa, malalaman mo na maluwang yung blade mo. Pag trinry mo na i-atras yung blade, try mo i-atras, matigas yan. Alam mo bakit matigas yan? Kasi yung blade mo hindi na naka-square, kasi na-bend siya, nag-deflect siya. So hindi na siya square sa material mo at saka sa table. Yung tendency, pag inatras mo, sabi ko sa inyo, hindi na naka-square, hindi na straight, matigas po siya hatakin. Yan, matigas hatakin. Yan ang isang way to check na hindi tama yung tension ninyo. Pero pag correct naman yung tension ninyo, kahit ilang curves pa yan, tight corners mo, pag inatras mo, pag chinek mo, inatras mo ng mga 1 inch, atras mo ng 1 inch. Pag smooth yung pag-atras mo, hindi masyadong matigas, yun, maganda ang tension mo. Yun, isa yan ha, na pag-check ang correct tension. Meron pa ko ituturo isa. To check correct ang tension ng blade mo, kunyari nag-cut ka in the middle of the cut, tapos hinto ka. So yung sa straight lang ha, hinto ka. Tapos bitawan mo yung material mo. Pag binitawan mo yung material mo na hindi masyadong umaangat, yun, correct ang tension nun. Pero pag binitawan mo, angat ng angat, halos sumusunod na sa stroke ng blade mo, sumusunod na sa stroke, yun, hindi yun correct ang tension nun. Kasi yung tension nun, sa either maluwang, kung maluwang, yun nga, hindi na naka-square yung blade mo sa material mo at sa table. So pag binitawan mo, kasi nga naka-bend, naka-deflect yung blade, pag angat niya, syempre isasama yan ng blade. Yan, so mas maingay. Pero kung correct naman, hindi, minimal lang yung talon-talon niya yan, talon-talon ng material mo. So do it with caution ha, kasi baka ginawa nyo yun, masyadong malakas yung SPM mo, yung stroke per minute mo, masyadong mabilis, magwa-wild, di mo makontrol, baka maputol pa yung blade, or baka madisgrasya, matapon sa mata mo or sa mukha yung material. So ingat lang po, do it with caution po. So yun, anak ko, ang dami ko na sinasabi. Okay, so yun, blade tension, yun importante bago kayo magsimula. Puputulin ko na muna, hanggang dito na lang muna kasi wala nang memory. Puputulin ko na muna, hanggang dito na lang muna kasi ayaw kong masyadong mahaba yung video para naman na maging yun nga, di masyadong boring, no. So boring talaga pag sige salita ang tao. Okay, next, so yun lang muna ha. Paano natin set up yung scroll sa natin, yung blade tension. Sana may natutunan kayo paano ng tension ng blade, correct tensioning ng blade. So at least kasing tunog ng number 1 na string ng gitara, or you push it sidewards 3 to 5 mm na play, yun po, tama na po yun na tension. Maganda na po na ang higpit ng tension nun.
Okay, isa din tip pala. Pahabol ha, pahabol. Ito. Guliin ba natin na after tayo mag-scroll, so after tayo trabaho, syempre naka-tension yan. After natin magtrabaho, galiin pa natin sana na i-release natin yung tension ng blade. No? Ano ang purpose? Kasi metal ito eh, metal ang blade. So, in the long run, 'di ba minsan magtataka tayo na tama naman yung higpit ng blade holder sa taas at sa baba. Tama yung tension natin, pero katagalan tayo nag-scroll, so habang umiinit din yung blade, parang nafe-feel natin na parang yung tension niya lumuluwang, no? Kasi doon nga sa init at saka pag ano niya eh, hinihila niya kasi ito, hila pataas, hila pababa yung blade. So nakakaroon ng stretch yung blade natin. So para hindi kayo magtaka sa sunod, kakatapos yun na ng gumawa ng project, para hindi kayo magtaka pagbalik nyo the next day, i-release po ninyo yung tension ng blade para hindi siya ma-stop yung pag-stretch ng blade, no? Ma-stop yung pag-stretch ng blade. Kasi pag hindi mo ginawa yun, pagbalik mo, iba na naman yung setting ng tension ng blade kasi nagalaw na siya or na-stretch na yung blade. So parang lumuwang na. So taka na naman kayo, yung mga sinasabi ng iba, ano ba ito? Tama naman yung tension ng blade ko, tama naman yung correct naman yung pagkahigpit. Yung pagbalik ko kinabukasan, iba na naman. So yun ang isa sa technique na gawin ninyo para hindi iba-iba yung setting ng tension niyo. After every work, after every project, after every upo sa scroll saw, release po ang tension. Or tanggalin niyo yung blade sa holder. Yan. Okay? Masyadong marami na ako nasabi. So, hanggang dito na muna siguro. Next video, ayun, mag-start na tayo ng mag-scroll. So, practice tayo paano mag-cut ng straight lines, paano mag-cut ng curved lines, paano mag-cut, ano ang approach pag merong tight ang corners, paano iliko yung blade. Yun ang exciting. Yun ang nakaka-excite. Maganda yung topic yun. So, as for now, hanggang dito lang muna. Iwan ko na naman ilang minutes na naman ito. Ilang minutes na naman ito na video. So, mula dito sa House of Wooden Letters, mga interesado maging scroll saw artist, charot. Sa mga interesado sa hobby ng scroll saw, sa interesado na gusto mag-business sa scroll saw, hindi po kayo nagkakamali sa pinuntahan ninyo. Maraming salamat sa panonood. Sana habaan nyo yung pasensya ninyo. Kasi may malaking factor po yung patience. Pag nag-i-scroll saw tayo. Pag-uusapan natin yan sa next video. So yan lang. Bye-bye. Maraming salamat. See you sa next.